Hello mga ka-London! Loan dito, loan doon. For today's video nga ay may bago na naman tayong online loan application na i-review. So dito nga, meron akong nabasa na post sa Facebook at nagtatanong kung nanghaharas ba ang Tonic kasi balak daw niya kasing i-accept yung loan. So ngayon nga ay aalamin natin ang Tonic na application ito, kung maganda ba ang ino-offer, kung may interest ba at kung may interest ito ay kung gaano siya kataas, ito ba ay SEC registered at kung sino-sino ba ang pwedeng makapag-avail ng loan dito. Pero syempre, kung bago ka lang sa channel na ito ay mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga videos. Napakarami na nga ang naloko ng mga online loan application ito. Kaya huwag mo nang hayaang maging isa ka pa sa kanila. Kaya tamang ginagawa mo na nanonood ka muna ng ganitong klase ng review or ng ganitong klase ng video para at least magkaroon ka ng idea kung legit ba talaga ang OLA na balak mong pagloanan. Dito pala sa review natin ay tuturuan ko rin kayo ng step-by-step procedures kung paano ba mag-loan at kung magkano na lang ba ang amount na makukuha natin sa ilo-loan natin. At lagi ko nga pinapaalala kung desidido ka na talagang mag-loan ay siguraduhin mo lang na ilimit sa 3 hanggang 5 contacts ang nasa phonebook ng iyong cellphone para at least kung mag-message man yung mga agent ng OLA ay hindi lahat masenda ng messages yung nasa phonebook mo. Excited ko na nga alamin kung ano ba ang ino-offer ng OLA na ito kaya huwag na nating patagalin pa, simulan na natin. At ito nga ang Tonic loan application na ito ay first neobank in the Philippines na regulated ng Bangko Sentral. Pwede kang mag-loan ng up to 250,000 pesos lang naman. At isang ID lang ang kailangan ay pwede ka nang makapag-loan. At ang kagandahan pa sa loan application na ito ay ikaw ang pipili kung kailan mo siya babayaran. At itong Tonic nga ay BSP license kaya hindi ka mangangamba sa mga personal information na isi-share mo sa kanila. At ang ilo-loan mo nga dito ay pwede mong bayaran ng up to 12 months. So ayan na nga, na-install ko na yung application and syempre para makapag-register or makapag-login tayo is kailangan nating ilagay ang ating phone number. At ito nga ay makikita natin yung kanilang full general terms and conditions. At i-click lang natin yung bilog sa may ibaba and then agree and continue. At dito nga is face identity scan na or yung liveness detection. At after nga nyan ay mag-i-scan ka na agad ng ID mo. So ito yung mga ID na pwede dito. Pwede ang driver's license, passport, postal ID, PRC ID, SSS ID, UMID at national ID. At next naman is i-scan yung ID na napili mo. So, yung harap niyan is pipicturan. At ito yung lalabas. So, dito is nagka-create na tayo ng Tonic Savings Account. At ilalagay mo lang dyan yung iyong first name, middle name, at last name. Kasama din ang gender, kung male or female, at ang iyong date of birth. At kung saan ka nakatira, yung country of residence, nakalagay dyan, Philippines, tapos ilagay mo yung zip code nyo. Tapos ilalagay din yung province, city, barangay, tapos yung house or unit number. At next naman is, what do you do? So ito may kinalaman na sa iyong trabaho at source of income. So dito, source of funds, kung ano yung pinagmumulan ng iyong funds or ng iyong kita. And then current employment status. Kasama din dyan ang nature of work at industry. At sa lahat ng mga tinatanong nilang ito ay meron ka namang pagpipilian. So, pwede dyan ang sa source of income ang salary, pwede din ang allowance, commissions, tapos pwede ang income from business, inheritance, retirement funds, interest on deposits and investments, pension, remittance, and others. At next naman, ito yung mga pagpipilian mo dito sa current employment status. Pwede ang employed, self-employed, or private practice. Pwede rin ang business owner, overseas Filipino worker, or OFW. Unemployed, retired, or private employee. Pwede rin ang retired or government employee. Tapos housewife or house husband.
Pwede rin. Pwede rin ang student at remittance beneficiary. At next naman is what is your nature of work? So ito yung mga pagpipilian. Pwede ang doctor, dentist, or medical professional, engineer, entertainment, or artist, farmer, fisherman, firefighter, foreign ambassador, or diplomat, government employee, government official, IT professional, insurance agent, lawyer, at marami pang iba. So pili ka na lang dyan. At next is, ilalagay mo yung iyong email address. Dapat ang email address ay active at nakaka-receive ng messages. Kailangan mo ding ilagay dito yung mother's maiden name mo at may magpa-pop up dyan na question na define our banking relationship. So, what will you use the account for? It's personal, it's all business, or for my remittances. Siyempre, ako ang pipiliin ko dyan, it's personal. At next ay pipirma ka lang dito gamit yung daliri mo and after nun is next na agad. At dito nga ay no minimum balance. Next, open up to 5 solo and group. Open up to 5 time deposit accounts. Tapos free transfers to other banks. Free virtual card. Free tonic to tonic transfers at free hugs. So yun yung ino-offer nila dito. And last step is mag-create ka na ng password mo. At ayan na, pwedeng-pwede na tayo mag-loan sa Tonic. So dito nga pala hindi ka lang pwedeng mag-loan kasi pwede ka ring mag-save. At dito nga pala ay meron silang iba't ibang in-offer. Pwede ang quick loan, shop installment loan at big loan. At ano-ano nga bang mga requirements dito sa paglo-loan at sino-sino ang pwedeng mag-loan? So pwede ka mag-loan basta ikaw ay 23 years old to 58 years old, isang Filipino citizen, at nakatira dito sa Pilipinas, merong valid ID, at merong Tonic savings account. Minimal lang requirements, kailangan ay may valid taxpayer identification number or TIN, tapos ang iyong proof of income. Dito sa quick loan ay dito sila nagpapahiram ng up to 250,000 pesos. At dito naman sa big loan, ay pwede ka mag-loan ng up to 5 million pesos. Dito nga pala, bago nila i-disburse yung ni-loan mo is, tatawagan ka muna nila. Kaya, kailangan ready lagi yung cellphone mo kasi anytime may pwede silang tumawag sa'yo. At next naman ay tatanungin ka agad nila kung magkano ba yung gusto mong i-loan. So, try natin yung 5,000 pesos. At kagaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina, ikaw ang pipili kung kailan mo babayaran yung iyong loan na aabot na pwedeng umabot hanggang 12 months na pagbabayad. At dito na nga tayo sa summary ng loan. So kapag naghiram ka ng 5,000 pesos, yung monthly payment mo is 1,048.98 pesos. So yung installment terms mo is 6 months, tapos monthly interest rate is 7%. So dito, kung mapapansin nyo, meron siya nakalagay na deducted from loan amount. So, yung processing fee is 500 pesos at yung documentary stamp is 19 pesos. And kung mapapansin nyo is okay na itong monthly interest na to kasi kung i-compare natin siya sa iba is, di ba, kadalasan 7 days lang kailangan mo nang bayaran yung amount na niloan mo. So, dito, pwede siyang bayaran ng 6 months up to 12 months. And after nga yan, is tatanungin na tayo kung saan ba natin gagamitin yung ilo-loan natin. So, pwedeng para sa education, medical or other emergency, house furniture, pwede rin ang home repair and improvement, wedding, household appliances, mobile phone and accessories, electronics, travel or vacation, and marami pang iba. Tapos sa field of work mo naman is pipili ka lang din kung ano yung mga nandito. At next naman is, what is your job title or role? So, ang dami din pagpipilian dyan. Pipili ka lang ulit dyan kung ano ba yung trabaho mo, kung ano ba yung role or position mo sa trabaho. At after nga sagutan yung personal information at about sa work mo is, kailangan mong magbigay ng contact reference. So, ilan ba ang kailangan ng contact reference dito? And ang maganda pa dito is, isa lang ang kailangan mong contact reference. So, kailangan mong ilagay yung kanyang phone number, first name, last name, at kung anong relationship mo dun sa contact reference na inilagay mo.
At i-clarify ko lang, no, dalawang contact reference pala ang kailangan dito sa online loan application na ito. At ayan na nga yung kaubuan ng review natin. So kung mapapansin natin, maganda ang ino-offer netong Tonic loan application na ito dahil napakahaba ng loan term. So hindi siya kagaya ng ibang online loan application na 7 days lang is kailangan mo nang bayaran yung amount na niloan mo. Dito is kung 6 months ang pipiliin mo, mahati talaga sa 6 ang pagbabayad. At kung 12 months yon is mahati pa rin siya sa 12 ang pagbabayad. So, nasa sa inyo pa rin kung itutuloy nyo or nagandahan kayo dito sa online loan application na ito at gusto nyong itry. So, meron din tayong chinek na mga reviews tungkol dito sa online loan application na ito. At ang sabi nitong isang nakapag-try is, I love the app interface and have been building my savings for a few months now. Kasi nga dito sa Tonic is hindi ka lang pwedeng mag-loan kasi pwede ka ring makapag-save. But just yesterday, I was unable to send money to my personal GCash account. I used to be able to instantly receive the money after confirming the transfer, but it never went through. So twice, it was only refunded after half an hour for both transactions. So dito naman, meron pang sinabi yung isa dito na nakapag-loan na, sabi niya, I just installed it today. The graphics are so nice. I like the fact that they're into modern approach using trendy and catchy greeting and phrases. And ito namang isa, sabi niya, giving it a 4 stars for now due to a few glitches I've experienced. So firstly, on funds top up which was delayed overnight, and next is the slow disbursement. At ayan nga, kung mapapansin natin, no, iba-iba yung mga naging experience ng mga nakapag-try na dito. Pero all in all, pwede pa rin nating sabihin na maganda talaga ang Tonic loan application. Pero hindi ko kayo ini-encourage na mag-loan, ha? K-clarify ko lang, hindi ko kayo ini-encourage na mag-loan. Pero kung talagang kailangan nyo, is pwede nyo rin i-consider na i-try itong online loan application na to. At dito na nga natatapos ang ating review ngayong araw. Hanggang sa muli mga ka-London. Bye-bye!